Sana mauso po ulit yung ganitong klase ng display, especially po sa mga mid-range na mga smartphone. Lalong-lalo po sa mga gaming phone na hindi naman gumagamit ang mga front camera. Napakaganda ng kanyang display. Naka full screen display po siya. At sa tingin ko napaka-perfect po ng ganitong klase ng display para po sa katulad ko na hindi naman gumagamit ng front selfie camera. Baka iniisip ko naka-pop-up selfie camera po siya. Hindi yan guys. Naka-under display po siya, nakatago po siya sa ilalim ng mismong display. Kaya naging full screen display po siya na walang punch hole po na front selfie camera. Kaya hindi po tayo kakabahan sa kanya na meron po tayo masisira mga moving parts. Ngayon 2025 guys, mga smartphone na lang po na Red Magic ang meron pong ganyang klase ng display. Yung wala pong front selfie camera. I mean, nakatago po yung front selfie camera. Ang problema lang po ng ganitong klase ng smartphone, syempre mahal po siya. Pero ito po guys, dati po siyang mahal. Pero ngayon po, napakamura na po ng kanyang presyo. Na nagre-range siya lang po ng around 10,000. At baka kulang 10,000 pa guys pagka po naka-sale to. Ito nga po pala guys ang Xiaomi Mix 4 na dating napakamahal po ng presyo. Pero ngayon po nasa around 10,000 na nga lang po siya. At napakaganda pa rin niya para po sa may ganyang presyo ngayon. Lalo kung mahilig nga po kayo manood ng mga video, sigurado mag-enjoy po kayo sa kanya. Dahil meron po siyang 6.67 inches na merong 1/23 sa refresh rate. Siyempre naka-AMOLED dyan at meron po siyang 1080p resolution. HDR10 plus yung kanyang display. Naka-Dolby Vision. Tapos naka-Corning Gorilla Glass Victus na po yun na protection. Para po sa meron 10,000 guys. Itong display po ng smartphone na to. Tinalo pa rin po karamihan po sa mga bagong labas ng mga smartphone ngayon. Kung display pa lang po ang pag-uusapan. Ang isa pang maganda dito guys is naka-ceramic back nga po siya na protection sa may likod niya. Madalang na po tayo makakita ng ganyang klase ng finish sa may likod guys. Kahit mga flagship po ng mga smartphone ngayon, madalang na po ang ganyan. Kumbaga meron na lang po mga certain na mga smartphone na mga lumalabas na meron ganyang klase ng mga protection po sa may likod ng mga smartphone. At kadalasan nga po sa mga lumang smartphone na lang yan. Tulad po nitong si Mix 4. Na kahit po luma na siya, still napakakinis pa rin po niya. At dahil nga po sa may ceramic back niya. May pagka-pearl white po guys yung kanyang kulay. Itong back nga po ng Mix 4 kaya po talaga napakaganda niya. At di nga po siya basta-basta nagagasgas din. Compare nga po sa mga regular glass na mga lumalabas ngayon. Kaya kahit medyo luma na po ang smartphone na to, hindi mo po siya pagkakamalang luma. Napakakinis pa rin po niya guys, po yung kanyang design. Napakakinis pa rin po niya at napakaganda pa rin. Isang downside lang po ng Mix 4 is yung kanyang battery. Naka 4.5 mAh nga lang po siya. Pero kung casual use lang naman yung hinahanap nyo, at di nyo naman naabusuin yung kanyang battery dahil nga po medyo luma na siya, I think sakto lang naman yan. Yan po talaga ang problema ng mga lumang smartphone ngayon, yung kanilang mga battery. Pero kung usapang overall na specs nga po, at itong display niya, hindi na rin po ako magre-reklamo sa may battery niya. Kung more on panonood lang po yung gagawin natin, sa pang picture at saka pang video, I think napakasulit pa rin po niya. Dahil maganda pa rin naman guys yung kanyang camera, meron po siyang 108 megapixel na main camera. Meron po siyang 8 megapixel na periscope camera, at isang 13 megapixel na ultra wide. At 20 megapixel na front selfie camera. Pero itong front selfie camera niya, yan po yung sinakripisyo natin para nga po maibigay sa atin ni Xiaomi yung ganitong klase ng display na napakaganda. Dahil kung papansin nyo po yung mga sample picture natin, masasabi ko po na mas maganda pa po yung mga front selfie camera ng ibang mga smartphone po na mga kulang 5K ngayon. Compare nga po dito kay Xiaomi Mi Mix 4. Na talaga medyo blurred po siya. At para ba siyang may hamog? Kala mong pagkakamalan mong galing lang po sa mga entry level o mga low-end na mga smartphone yung kanyang camera. Dahil nga po hindi siya ganun kalinaw at di po siya ganun ka-sharp. Pero gaya nga po ng sabi ko, siguradong di nyo naman bibili ng Mix 4 para po gamitin yung kanyang front selfie camera. Dahil nga po binawi naman siya sa kanyang display na sobrang ganda guys. Napakaganda po niya guys. Napakaganda ng display niya para sa akin. Pero kung usapang back camera naman, ito po yung ilang sample shots natin. Dito naman po siya bumawi. Dahil maganda siya at malinaw at color accurate. Tignan nyo naman guys yung kanyang wide camera. Wide po talaga siya. Ganito naman po yung sample ng mga regular shots natin. Grabe maganda talaga yung camera ni Xiaomi dito po sa mga flagship na mga smartphone nila. Wala po akong marereklamo dito. Tapos sa mga gusto rin po ng mga solid na video quality. Ito yung sample natin. Meron po siyang 4K ng 60 fps sa video. Okay na okay din po pang vlog yung ganito klase ng smartphone nga po. Dahil nga po flagship yan. Maglagay ka na lang ng magandang mic. I think perfect na po pang vlog yan. Ang processor nga po pala ng smartphone na to is meron po siyang Snapdragon 888 Plus na processor. Isa to sa pinakamaliit na processor ni Snapdragon. Mag-iinit lang po siya ng sobra guys kung talagang
mahaba-habang gaming session ang gagawin natin. Kumbaga ito po talaga guys yung klase ng smartphone na hindi po siya advisable pang gaming na medyo matagal dahil umiinit nga po siya. May recommend ko lang po ang ganito klase ng smartphone kung naghahanap ka po tayo ng casual phone na meron pong overall na magandang specs. Yung meron pong magandang performance na hindi po tayo bibitinin sa lahat po ng gagawin natin. Kaysa po bumili kayo ng bagong smartphone na bago lang siya pero mabagay naman gamitin. Bago nga siya para pangit naman yung display. Kaya po itong si Mix 4, mainit naman siya. Pero kung naghahanap lang po kayo ng casual phone na meron po talagang magandang performance, hindi po kayo mabibitin sa kanya. Napakaganda pa ng design at napakaganda pa ng display. Saka kahit medyo luma na nga po siya, umabot pa rin po siya ng Android 14. Kaya okay pa rin po ito ngayon. Sa mga nagtatanong nga po pala dyan guys, hindi nga po siya brand new. Refurbished nga po siya. Kumbaga nagre-review lang po ako ng ganitong klase ng mga smartphone para po maipakita sa inyo. At para po masabi sa inyo na hindi po porket luma yung isang smartphone, hindi na po siya sulit. Lalo po sa mga naghahanap po ng mga flagship na mga smartphone, pero kapos po yung mga budget natin. Pero syempre tulad nga po ng sabi ko sa inyo, ang number one lang po na isasakripisyo natin sa ganitong klase ng mga smartphone, yung kanilang mga battery po. Pero overall guys, I think wala naman po tayo magiging problema sa kanya. Yung battery lang po talaga. At salamat nga po kay Holy Lamp para po sa mic na gamit natin ngayon. Pwede po siya sa smartphone. Pwede po siya sa mga professional na mga camera. Or kahit po wala kayong camera, pwede nyo rin po siyang gamitin pang recording. Dahil meron po siyang built-in na storage sa kanya. Kumbaga, i-on nyo lang po siya at makakapag-record po kayo ng mismong mic lang yung gamit natin. And yun lang po guys, yung mabilis sa video natin. Thanks for watching!